Hello! Welcome back to my channel. So for today's video, I-explain ko sa inyo kung paano nga ba ako nakakuha ng 100,000, 50,000, 70,000, 30,000, 5,000, 7,000, or 10,000 na mga medical assistance from our government agencies, senators. Hindi rin mawawala dyan yung mga party list. And I hope you will watch my video hanggang sa dulo para marami kayong matutunan. Enjoy watching! But before anything else, kailangan muna nating, syempre, kumpletuhin yung mga requirements na kailangan. So, ito yung mga requirements na kailangan natin. So, number 1, syempre, meron tayong dapat request ng doctor. Kung ano ba yung reason bakit ka magpapa-opera or kung ano yung pinaka-reason, proof, ang details kung bakit, ano yung na-diagnose sa kanya, tapos, andun din yun kung bakit siya operahan, ganyan. So, case-to-case basis. So, kailangan talaga kumpleto yun. And then, syempre, kailangan may pirma yun, mayroong, basta yung complete info ng doktor andoon. Kasi kailangan original din yun. May mga, pinasahan din ako na kahit scan lang, pero sa President Vice, ganyan, kailangan original. So, kasama din dyan, syempre, is yung medical certificate coming from your doctor and clinical abstract. So, hindi rin pwedeng. Number 2, syempre, mayroon dapat kayong quotation. For example, dun sa anak ko kasi is for cochlear implant siya. So, kailangan makipag-coordinate ka dun sa mismong hospital or sa pagkukuha na naman ng quotation. Kailangan nakalagay doon is yung complete details ng pasyente. And lahat-lahat yun, andun yung presyo, ganyan. Kasi, yun yung talaga importante. Yung legitimacy, yung pagiging legit nung quotation. Wawala dyan yung social case study. Social case study is magagaling yan from your city. Sa city, sa inyong lugar. So, meron din yung iba pang requirements. Mawala yan. Kailangan andun din yan. Siyempre, complete details din, yung name. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung requirements naman ng social case study. Focus muna tayo dun sa complete requirements na kailangan mo para makapagpasa ka nga sa. And then, one more thing is kailangan din is meron kayong photocopy ng PWD ID, kung PWD or senior, ganyan. And then, kung sino yung representative na makakasama niya. So, for example, ako, mother. Meron ako naka-ready na ID, nakascan na yun. And then, ayan. So, meron na tayong quotation, social case study, medical and clinical abstract. And then, yung request by doctor. Andyan din yun. So, ayan. So, pwede na rin kayo magdala ng extra pa na proof bukod dyan. And then, syempre, hindi pwede mawala ang letter, personal letter nyo. Hindi siya pwedeng copy-paste lang. Kailangan mag-create ka ng sarili mong letter para, syempre, di ba, sincere. And then, it's up to you kung Tagalog or English. Pero, I suggest, syempre, Tagalog na. Kasi, di ba nga, syempre, hindi naman to letter para sa trabaho or sa ano. Kumbaga, direct to the point kung bakit ka nang hingi ng medical assistance. So, for example, sa akin, sinabi ko doon na, ay, dayan, ganyan. Ay, I'm sorry. Kasi unang letter ko is English, so tinagalog ko siya. So, nagpakayala ko, ako yung mother, and then, reason kung bakit nagkasakit yung anak ko. Reason din kung bakit siya kailangan operahan. And then, sinilagay ko doon, in-indicate ko doon yung presyo, kung magkano. So, sa anak ko kasi kailangan namin ng 2.9 M. Dalawang cochlear implant na yan. Pero, feeling ko, and tingin ko din, hindi kakayanin ng dalawa agad. So, kailangan 1.5 something, ganyan. So, ayun. Pag nakompleto niya na yun, iscan nyo rin yun, ilagay nyo sa inyong email, and then, isearch nyo sa Google yung Senate Congress, yung mga lahat ng list ng senators, para mas madali nyo makita. Nandun naman yung email nandun din info kung paano kayo, saan nyo isasend yung medical assistance na yun. Yun. Meron lang mga ibang senators na hindi sila nag-accept through email. Talagang pupunta ka sa Dropbox doon sa Senate Office, Congress, and then, dun ka maghuhulog. Kasi mas gusto nila yung original. Pero the rest, pwedeng email. So, kailangan talaga is mapasa mo siya agad. Kasi tumatakbo pa yung oras. Hindi agad ka naman mapapansin. Sa dinami-dami ba naman na nag-i-email? Hindi naman lahat nabibigyan agad-agad. Pero kailangan, para mabigyan ka at para mapansin ka, syempre, kailangan kumpletong requirements meron ka. Okay? Hindi pwede yung incomplete. And then, one more thing, kailangan yung date is pare-pareho. Kailangan mas mauuna yung request ni Doc bago yung quotation. Kasi magiging questionable pa kung bakit mas nauna yung quotation pero bago yung medical request ni Doc. Di ba? Nakapagtaka nga naman.
So, and then, one more thing, hanggang 3 months lang siya. After 3 months, pwede ka na ulit mag-request ng medical assistance. So, let's say, nagpasa ka, and then, kaya, for example, naka-receive ka na ng medical assistance ng GL. GL ang tawag doon, guarantee letter. Hindi po siya cash, ha. Naka-receive ka ng March 3. So, March, April, May, June. 3 months na. So, July, pwede ka na mag-start ulit. So, magkaroon ka rin ng konting urong. Kasi, nag-track nila yun. Nag-check nila yun kung nag-send ka no, kakasend mo lang. Meron naman sila doon. Kaya hindi ka pwedeng mandaya. And, syempre, wag natin gagawin yun kasi mali yun. And, yung man ang katanong, ano nga ba yung guarantee letter? GL or guarantee letter? Yung GL, yun yung isang paper. Ayan, papakita ko na lang dito. So, hopefully, ma-edit ko to. Yung sa paper na yan, nakalagay doon yung kung saang hospital ka o operahan or sa hospital na naka-admit yung si patient. Nakalagay din doon yung complete info ni patient. How much, yung kung magkano yung tulong na binigay nila. So, for example, nagbigay sila ng 80,000. Yes, may mga nagbibigay ng 80,000. For example, nagbigay sila ng 80,000. Naka-indicate yun doon. Tapos, merong code yun. Kukopihin mo yun. And, dapat huwag mo i-share yun. Kailangan sa'yo lang yun. And then, piprint mo din yun. And then, may kipag-coordinate sa hospital na kung saan gaganapin yun. And then, one more thing. Usually talaga, ang pinaka-priority is yung mga public hospitals. So, meron naman tayong mga list ng public hospitals sa Philippines from Region 1, 2, 3, NCR, whatever. Meron yun, guys. Sa bawat lugar ninyo, meron yun. Makipag-coordinate lang kayo sa mga, pwede nyo pagtanungan doon sa mga staff doon kung saan po ba yung tumatanggap ng GL. Lagi ang tanong is, nag-accept po ba ng GL? Yan, guarantee letter. Kasi ngayon, talagang guarantee letter talaga. Doon talaga ang pinakamalaki ang bigay. Kesa yung cash. Kasi ang cash usually 2,000, 5,000, ganun siya. Depende rin sa lugar. Depende sa mayor, depende sa congressman na magbibigay. Depende. Pero usually talaga GL. Kasi mas safe yun. Mas hindi siya nadudugas. Mas sure ka na mapupunta talaga sa hospital yun. Yan. So, nakatayo kasi si baby umiyak. So, regarding naman dun sa validity ng GL, 1 year siya. So, for example, nag-start ka mag-asikaso ng January, hanggang December pwede yun. Hanggang dun lang, period. So, let's say, di ba yung sa akin nga is 2.9. Nag-start ako mag-kompleto ng mga requirements kasi January, kakapanganak ko lang ng, mali. Nag-start ako mag-asikaso ng requirements ko ng November. So, mali ako. Bakit? Kasi patapos na yung year, 2023. Dapat talaga January. Yun yung pinakamagandang month para mag-start mag-asikaso. Kasi lahat new, lahat bago. January 2024. Kumbaga, makita agad yung January 2024. Oh wow, bago lahat to. Ganun. So, nag-start ako mag-asikaso in January. Inulit ko siya from medical certificate, clinical abstract, quotation, social case study, barangay clearance, ayan, ganyan, mga ganyan. Lahat yung 2024. And then, nung nakompleto ko na siya, tsaka na ako nag-send through email sa mga government agencies, ganyan. And then, hindi ko lang napasahan is yung President Vice DSWD. Yan, kasi medyo mahirap siya. Hindi naman siya sobrang hirap, pero hindi ko kinaya. Sa DSWD, kailangan personal kang pipila doon, kukuha ka ng number. So, nag-iba-iba sila ng rules eh. Minsan, may time na pupunta ka doon para kumuha ng number, din balik ka na lang kinabukasan. Maraming pumipila doon, alas 2 pa lang andun na, alas 4 ng madaling araw para pumila. Yung iba gusto agad cash. So, iba-iba, depende sa mga, ano yung pangangailangan ng isang pasyente or nung representative na pumipila doon. So, ako, never ko pa na-experience kasi kakapanganak ko nga ng January. So, ngayon lang ulit ako naghahabol. 6 July na ngayon. So, most probably ma-experience ko na rin pumila doon o pumunta. Pero kasama ko yung tita ko and yung baby ko kasi breastfeeding ako. And then, kapag nakapagpasa ka na doon, kunya, let's say, nabigyan ka na, may bibigyan silang certificate, proof, parang ganun. Tsaka ka pwede magpasa sa president kasi merong requirement na kailangan si president na may naka-indicate doon na galing sa DSWD. May ganun sila. So, hindi ka pwede yung parang unahin ko na si president. Walang ganun. Kailangan mag-start ka muna kay DSWD. Yun yung ginagawa ko ngayon. Ganyan gagawin mo tapos tsaka ka makapagpasa. So ngayon, yun yung ginagawa ko. Pero other than that, nakapagpasa na ako, naka-receive na ako ng mga medical assistance. Meron ng 80,000, 50, 5,000, 10,000, 7,000. Yan, hopefully, itong asikasuhin ko, ipapakita ko sa inyo, mabivlog ko din
pag nakapagpasa na ako kay Senator Bongo, kasi usually malaki daw ang bigayan doon, mayroong nagbibigay 500,000. So, perfect yun. And then sa President, I think kay VP daw, 5,000 daw. And sa President, merong 150, 300. So, depende. Kasi check din naman nila yun eh. Yung staff yung mag-check kung magkano yung amount na ibibigay sa'yo. And, guys, meron talagang budget para doon. Kaya wag kayong mahiya or parang iniisip nyo na, ano ba yan, pulubi, ganyan, whatever. Mahirap, hindi pinipulot ang 2.9M. And since may budget naman talaga, pero din naman yun ng bayan. Sa magalingan, di ba? Sa tax. So, if I'm not mistaken So, yun. Better na gamitin din natin, di ba? And every time naman nare-replenish yun, taon-taon ulit yung budget na yun. So, might as well, gamitin din natin, humingi rin. Si baby kasi nag-iingay na. Yan. So, doon naman tayo sa social case study. Yung requirements nun is barangay clearance. Yan yung certificate of indigency. Doon yung patunay na taga doon ka nakatira, complete info mo, ganyan. And nakalagay din yung reason kung bakit ka nang hingi ng sa barangay clearance. Sa barangay. So, number 2, kailangan din ng ID or photocopy. Original, and syempre, yung kung sinong representative na pupunta doon magpapasa. And kung PWD or senior or whatever. Yun. Original ID, andun dapat yun. Laging may original. Yun, kasama din doon yung quotations. Syempre, importante yun. Kasama din doon yung medical, clinical abstract. Hahanapin din yun ng social case study. Ng social worker. Basahin nila, interviewin ka. May mga instances na bibisitahin ka pa sa bahay. Tanongin din doon yung kung magkano yung sahod. Kahit hindi naman exactly yung presyo. Pero tatanungin yun kung magkano yung kuryente nyo, kung ilan kayo sa pamilya, kung sino pagmamayari. Basta all about your family. Kasi kaya natin na yun, gagawan ka nila ng paper. Yung paper is 3 pages. Nakalagay doon yung parang summarize ng pasyente or information ng pasyente na nanghingi ng social case study. So, very important yun. Pag nakompleto mo na yun, tsaka pwede ka nang mag-send sa mga email. And so, I hope nagkaroon kayo ng idea and nadagdagan yung kaalaman nyo kung paano kayo kumuha ng medical assistance. Again, guys, para sa lahat to, para sa Pilipino to, lahat ng basta Pinoy ka, go, pwede kang kumuha. Entitled ka. Kayong mahihiya. Kasi tandaan nyo, may budget yan. May budget ang mga medical assistance. And again, thank you for watching. I hope you like my video. Please like, share, and subscribe.